Alright, kapartner Eileen, katulad nga ng ating nabanggit, we're very happy dahil alam natin kung gaano ka-busy itong taong ito. Pero Idolo to still, lahat, halos lahat ng mga estudyante sa buong Pilipinas. yes. Ang aming tinutukoy, partner Eileen, siyempre para mag-share din sa atin, sabi nga natin, ng mga inspire. Kasi guru talaga to, partner Eileen, walang duda. At na-miss din niya ng matagal dahil ito'y talagang matagal ding nag-radyo eh. Nag-radyo yan, Yes. 20 years, sa ibang Yes. network lang. Pero ngayon, nandito na Nandito sa siya atin. kasama Diba? natin. Dr. Carl Balita. Dr. Carl, hello, welcome. Magandang araw sa inyo. Hi, Tony. Hi, Lynn. Ako, sorry, medyo na-late ako. Pero ang sarap umupo sa radyo. Parang gusto ko mag-apply next week. May radyo, dapat may radio show na ako. Radyo ka. 20 years ba naman ang buhay ko, nasa radyo ako. So, humugot muna ako sa ating taping para sa Entrepreneur Revolution at kailangan makasama ko kayong dalawa at ang inyong mga listeners. Yes, siguro Dr. Carl, a short message kasi 'di ba nowadays andyan pa rin yung pandemic pero marami na yung nag-start na muling bumangon kumbaga. Ano ba yung mga pupwedeng maibahagi mo sa kanila, especially do sa mga nagsisimula pa lang na mag-venture in any business na gusto nila? Actually, maraming nagsimula ng negosyo ng pandemya. Kasi maraming ang tawag namin doon accidental entrepreneurs, survival entrepreneurs na sa kawalan ng gagawin, nawalan ng trabaho, natrap sa bahay, nakaisip gumawa ng something. Tapos may pangalawang nangyaring maganda noon natutunan natin ang online. Online selling, online promotion, online delivery, lahat naging mas madali, naging yung level, yung playing field naging pantay. Yes. Kaya hindi nakakatakot na mag-bounce back kasi marami tayong natutunan. Okay, ang importante lang, huwag niyong sayangin ang natutunan ninyo at ang gains ng pandemic, lalong-lalo na yung nagluto, na nagtinda sa kapitbahay or online, yung nag-bake ng cake, alam mo, yung nagbenta ng mga lumang damit. Kaya nakita ko yung fashion, yung inyong topic kanina. Yes. Opo, si Ma'am Virgie po. Oo, ang passion niya talaga ay yung mga magagandang fashion sa damit, sa mga gown, hanggang naging passion niya rin yung magagandang furniture. Eileen, nag-ano yan nagpumatok yan. Kasi ako mismo, yung eskaparate ko, hinanap ko yung mga, kasi sumikip yung mga, lumiit yung mga damit ko eh. Lumiit yung mga damit ko sa pagkakaimbak, hindi lumaki po ako. So may mga damit akong binenta. Maraming mga artista ngayon, makikita nyo, pre-loved items nila, gamit at bags at kung ano-ano pa binibenta. So talaga kung gusto natin may pagkakitaan, maraming paraan. At ang kailangan lang talaga natin yung sabihin sa sarili natin na gusto kong kumita ng sobra, ng dagdag, no? Maski yung mga bumalik sa trabaho, kasi noon, di ba, alam mo, may kaibigan ako na ang kinapital niya, yung mga chef na nawalan ng trabaho. Nagtayo siya ng tawag dito, cloud kitchen. Yun, yung net plates, no? Nagtayo siya ng cloud kitchen. Ang chef niya, yung mga chef ng mga 5-star hotels. Tapos ang kanyang mga naging, maski yung mga nagagawa ng cake, etc., ang dami pong oportunidad ngayon. Tapos, ito ang pinakamaganda dito na dapat nating maintindihan. Kasi yung merkado na sana'y bumili online. Ikaw siguro, Tony, lahat na ata, Dr. Carl, ganyan. Name it, may order mo online. Correct. Ikaw nung pandemya, before the pandemic, I'm sure hindi tayo masyado bumibili online. Totoo yan. Pero ngayon sa bahay namin, hindi pwedeng lumipas yung isang araw na walang delivery. Sa amin din, Dr. Carl, minsan nagkakasabay-sabay sa dami ng mga nag-o-order. And it's worth it. Tapos yung merkado, sanay na sila dun sa ganong takbo. Kaya po, wag nyong papakawalan yung gains of the pandemic kasi hindi lang yan dilubyo ang dumating sa atin. May oportunidad din dumating kahit pa paano. Tama. Yung niluluto mo sa bahay, naging available for the market, for the community. Yung produkto mo, naging available din. Kailangan lang talaga desisyonan mo na ituloy ito. Ayan. So, kapatid Tony, it's a privilege na nandito sa atin si Dr. Carl, di ba? So, Dr. Carl, lang po namin may show ka sa SMNI. So, invite them, Dr. Carl. Dito sa radio. Yeah, every Friday po. Every Friday, 4:30 to 5:30. Bago po yung balita pumasok, pumapasok po yung Entrepreneur Revolution. Teka lang, may itahabol ako doon sa
kasi i-connect ko dun sa meron sa pa. passion. Yes, sa passion at saka sa negosyo, ihabol ko ha. Ang isang pinakamagandang oportunidad na nakikita ko dito, nagdugtong-dugtong yung mga islands natin. Ang ibig sabihin, yung mga local fabrics natin, Eileen, alam mo yan, sa Davao, ang dami dyan magagandang tela. Sa Baguio, kung saan ka man pumunta, ang nangyayari dyan, naging madali siyang available sa iba't ibang lugar. Tama. In fact, ako lahat ng puntahan ko, bumibili ako ng tela. At pinapatahi kong barong at kakaibang gamit. So, samantalahin niyo po yan. Kung nasa probinsya kayo, marami pong gusto ng inyong tela dito sa Maynila o sa ibang syudad, itawid niyo po yan at nag-aabang po ang marami nating kababayan sa inyong produkto. Tama. Kumbaga, nowadays, hindi na problema yung distansya ni Luzon sa Visayas at saka sa Mindanao, Dr. Carl. Tama po. Anyway, kapartner Eileen, alam mo, kahit maikli lang yung oras na nailaan sa atin ni Dr. Carl, but hopefully, makasama rin natin siya dito dahil ang dami talaga niyang pwedeng ma-share, ang dami niyang pwedeng ma-inspire, kapartner Eileen, na mga nakikinig sa atin. Hindi lang yung mga nag-i-start ng business, even yung mga may mga existing business na, naku, ang daming pwedeng i-share dyan ni Dr. Carl. Plus, syempre, yung mga estudyante na nag-aspire na makatulong sa kanilang family along the way, mayroon din diyang tulong si Dr. Carl. Alam, Dr. Carl, hindi lang isa o dalawa yung tinutulungan ng mga estudyante, kundi libo-libong mga estudyante. Abot na yata ng milyong mga estudyante sa Pilipinas. Halos 1 milyon na itong sa atin. Nakagraduate, di ba? At nakapumasa. Nang dahil sa iyong review center. Dr. Carl, ang nakitulong talaga nito. Siyempre. Sa alam mo, estudyante. pumapasok ako, inspired ako ng quotation nyo eh. Pinapakinggan ko kanina kasi very reflective. The best things in life comes to those who wait patiently. Alam niyo, ang pinakamagandang illustration niyan, yung buhay natin. Ilang buwan ba tayong, di ba, nasa sinapupunan ng magulang natin? Gaano ba ka-patient si mami noon at si nanay natin na inaaruga tayo sa loob? Pero kung hindi naging patient yun, may buhay ba? At Dr. Carl, sino mag-aakala na doon sa ating probinsya makakarating tayo ngayon dito sa Mindoro ka baga? Yes. Ay, siya nga gano'n. Magkababayan kami nito. Abot from Oriental Mindoro ni Dr. Carl. Galing ako ng Surigao. Hindi ko rin inakala na ngayon mabubroadcast na ako. Nasa marketing, ako, di ba? Ang bili natin sa ating mga kababayan, bloom where you are planted. Kung sa ka tinanim, kailangan yumabong ka doon. At dapat mag-grow ka from within. Kung ano yung bigay sa'yo na gift, pagyamanin mo yon. Diba si Eileen, madaldal. Kita mo, may show na, nasa marketing. Ang puhunan niyan, daldal. Diba? Tayo, daldal din. Ang puhunan na, madaldal kami. Hindi nga kami binabayaran, dumadaldal kami. Isa ka rin sa mga naging inspirasyon namin dahil alam namin na matagal ka na rin sa broadcasting. Dati, napapanood lang kita. Actually, to be honest, Dr. Carl, nasa Davao pa ako. Sa Cebu, year 2019. Nagmamarket na ako ng CBRC. Medyo hindi lang ako pinapansin noon. Ayan. Ako, salamat sa pagkakataon. Kasi meron kayong time kung kailan kayo magpo-promote. Medyo wrong timing lang siguro yung alok ko that time. Pero sa Cebu yun. Di ba? Pero ngayon, hindi namin inakala. Andito ka na sa amin, sa SMNI. Ay, naku, salamat kay Pastor. Kasi nung in-interview niya ako, sabi kagad sa akin ni Pastor noon, kung ano man mangyari sa eleksyon, sabi niya, magpaprograma ka sa SMNI, ha? Sabi niya sa akin gano'n. Kaya pagkatapos may ban ako sa kabilang istasyon. Sabi ko, sige. Ito ngayon ako nasa SMNI. At salamat po sa ating mga viewers at listeners sa SMNI dahil meron po akong bagong tahanan at itong bago kong tahanan na to talaga namang napakasarap lumago dito at napakalaki po ng plano dito sa ating network. Tama. Napakaganda pong plano.